ever since high school, scholar ako. Okay. High school pa lang, scholar ako, college. So, ang laking ginhawa tsaka sa tulong sa family ko na hindi na nila iisipin yung tuition ko. Tsaka nakakapag-aral ako sa magarang paaralan. Yes. I mean, AUF ako galing, Lasal. Siyempre, parang Lasal nga, hindi ako makakapag-aral doon kung hindi ako scholar. Ganon. So, malaking bagay kasi hindi lang sa money matters. Siguro yung sa volleyball mismo, yung discipline. Kasi kapag athlete ka, student athlete ka, ibang disiplina yung makukuha mo dun eh. Kasi hindi mo naman pwedeng pabayaan yung dalawang yun. Yeah. Tama. And ngayon, hanggang ngayon, athlete ako, professional athlete. So, yung disiplina bit-bit ko mula noon hanggang ngayon. Kasi, una-una, itong physical yung ano natin, yung puhunan. So, kailangan hindi ko pabayaan yun. Tapos, siguro yung malaking nagbago rin sa akin ngayon, humaharap na ako sa camera or nagsasalita. Siguro kung hindi ako napunta sa volleyball or what, wala. Siguro wala ako talaga sa SOCMED or anything. Parang hindi ko rin naman na-imagine yung sarili ko na mag-socialize. Hindi rin kasi ako ganun tipong tao. Hindi kita kakausapin hanggat hindi mo kakausapin. Hindi sa magtataray. Pero hindi ako magaling mag-open up or mag-start ng conversation. Ang tawag sa'yo, inverter. Introvert, guys. Introvert. So, hindi nakagets. So, yun. Yun, bukod sa disiplina, pero parang mainly yun eh. Yeah. Katuparan ng pangarap. Parang isa na din tong way, dahil binigay tong talent sa akin eh. Parang isang way to para mag-inspire sa mga, kung hindi man kabataan, basta sa mga tao na nakakakita na kung anong magandang naidulot nito sa akin, tsaka kung anong nabibigay ko. Correct. Hindi lang sa volleyball, pero syempre yun nga, yung progress, yung step by step na pinagdaanan ko. Parang yun nga, yun yung way para kung may matututunan sila sa akin, dun ko lang siya mapapamalas eh. Hindi ko siya mapapamalas sa vocal or sa voice, through volleyball and sa pamumuhay ko. Yun. So, through all of the things that you've been through, how important for you is yung peace of mind as an athlete, as a person? Ayun, isa yun. Hindi lang physical, yung mental tsaka emotional, kailangan stable. Hindi lang stable, that healthy. Kailangan yun din yung pinanghahalagaan mo. Kasi, Tama. mahirap kumilos kahit saan bagay naman. Parang mahirap kumilos kung wala kang peace of mind eh. Totoo. Pero yun lang, mas mahalaga na kasi kakilala mo sarili mo. Kasi doon naman magagaling yan eh. Regardless kung anong marinig mo, makita mong negative or bash. Alam mo naman sarili mo, hindi mo kailangan paniwalaan yun. Kasi mas kailangan mong paniwalaan din yung sarili mo. So, doon tayo kukuha ng peace of mind na parang, kasi kilala ko kasi sarili ko eh. Yeah, alam doon naman ko kung mag-start ano yan ko. eh. So, I know my value. May self-worth pa din. Yes. Yes. Diba? Kaya Sabi naman? ko sa'yo, marami kayong makukuha kay Ate Ara. Marami ba yun? Correct. Oo. Parang you're so humble, di mo alam kung gaano ka, marami ka talagang nai-inspire ate. Totoo. Salamat sa panonood ng Beast Mode. Kung na-enjoy mo ang episode na to, may mas marami pa kaming kwento ng sigawan, asaran, at kulitan dito sa channel. At syempre, huwag kalimutang mag-like, comment, at subscribe para ikaw ang unang makakita ng bagong Beast Mode drops. Follow na rin kami sa socials. Daming behind the scenes at bonus clips na papangga sa feed mo.